pagpunta ko sa Mall of Asia o mas kilala bilang MOA ay parang isang masayang paglalakbay sa isang malawak at buhay na lugar. Pagdating pa lang, agad kong napansin ang napakalawak na espasyo at ang dami ng taong naglalakad. Sa paningin, makikita ang matataas na gusali, makukulay na ilaw at magandang tanawin ng dagat sa baywalk. Sa pandinig, maririnig ang hakakan ng mga tao, musika mula sa mga tindahan at tunog ng ride sa seaside. Sa pang-amoy, humahalo ang bango ng popcorn, inihaw na pagkain at matatamis na dessert mula sa iba't ibang kainan. Sa panlasa, masarap tikman ang iba't ibang pagkain habang naglalakad. Sa pandama, ramdam ang malamig na hangin mula sa dagat lalo na sa hapon. Kasama ko ang aking mga kaibigan habang umiikot kami sa mall, kumukuha ng litrato sa seaside at nanonood ng paglubog ng araw. Isa sa pinakamasayang nangyari ay ang pag-upo namin sa tabi ng dagat habang nagkukwentuhan at tumatawa. Sa paglalakbay na ito, napagtanto ko na ang MOA ay hindi lang basta mall, isa itong lugar kung saan pwedeng mag-relax, mag-enjoy at gumawa ng masasayang alaala kasama ang mahalaga sa akin. Natutunan ko rin na minsan hindi kailangan lumayo para makaramdam ng saya. Kahit simpleng lakad sa tabi ng dagat kasama ang mga kaibigan ay sapat na. Ang pagpunta ko sa UP Garden ay isang tahimik at nakaka-relax na karanasan sa gitna ng mataong lungsod. Sa paningin, makikita ang luntiang damo, matataas na puno at mga bulaklak na nagbibigay ng sariwang kulay sa paligid. May mga upuan din kung saan maaaring umupo at magpahinga habang pinagmamasdan ang kalikasan. Sa pandinig, maririnig ang mahinang ihip ng hangin, huni ng mga ibon at minsan ay mahinang usapan ng mga estudyante na nag-aaral sa paligid. Sa pang-amoy, ramdam ang sariwang amoy ng damo at halaman na nagpapakalma. Sa pandama, malamig at presko ang hangin lalo na kapag nasa lilim na ng mga puno. Habang naroon ako, naglalakad-lakad ako sa paligid, umupo, sandali upang magpahinga. May mga estudyante ring nag-aaral, nagkukwentuhan at kumukuha ng litrato. Tahimik ngunit buhay ang lugar na dahil sa presensya ng mga taong nagpapahinga at nag-e-enjoy sa kapaligiran. Sa pagbisitang ito, napagtanto ko na ang UP Garden ay hindi lang simpleng hardin, isa itong lugar para humiga, mag-isip at magpahinga mula sa ingay ng lungsod. Natutunan ko na mahalaga rin ang mga tahimik na sandali. Dahil dito mas napapansin ang kagandahan ng kalikasan at mas nagiging payapa ang isip. Ang pagpunta ko sa Intramuros ay parang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa paningin makikita ang matatandang pader na bato, makikitid na kalsada at mga ugasaling may kasisayang disenyo. Kapansin-pansin din ang mga kalesa na dumadaan at ang malalawak na damuhan ng paligid sa Mall Santiago. Sa pandinig, maririnig ang tunog ng kabayo ng kalesa, mahinang usapan ng mga turista at hangin na dumadaan sa pagitan ng mga lumang pader. Sa pang-amoy, may halong amoy na damo, lumang kahoy at sariwang hangin. Sa pandama, ramdam ang mainit na sikat ng araw habang naglalakad, ngunit napapawi ito ng preskong hangin. At binibisita ang makasaysayang lugar tulad ng San Agustin Church. Isa sa pinaka-memorable na sandali ay ang paglalakad namin sa loob ng Fort Santiago habang pinagmamasdan ang lumang arkitektura at tahimik na kapaligiran. Sa paglalakbay na ito, napagtanto ko na ang Intramuros ay hindi lamang magandang pasyalan, kung hindi isang lugar na puno ng kasaysayan. Natutunan ko na mahalagang pahalagahan ang mga makasaysayang lugar dahil dito natin mas maunawaan ang pinagmulan ng kultura at bansa.